Hello, magandang araw pong muli sa lahat ng aking viewer. Muli po, welcome back sa aking channel. At bago po tayo magsimula o bago ko simulan yung paksa na aking ipaglilingkod sa inyo, nais ko muna pong muling magpasalamat sa mga bagong subscriber at ganun din sa mga hindi pa. Sana patuloy po kayong manood at sumuporta sa aking mga video. At sa bawat video naman po na aking ginagawa ay sigurado po akong magiging gabay nyo, ano po, makakatulong sa inyo sa mga pag-aayos nyo sa inyong mga suliranin sa lupa. Ano po? Ngayong araw po, ang paksa po na ating pag-uusapan o aking babahagi sa inyo ay tungkol pa rin po sa tamang pamamaraan, tamang pagsisiguro sa pagbili ng lupa gamit ang tax declaration, walang titulo. Ano po? Ang mga dahilan po kung bakit minabuti ko na gumawa ng isa pang video tungkol sa tax declaration, sa dahilang sa mga nagdaang araw po kasi, sa mga nagdaang buwan, marami po akong nakausap na personal ng mga kliyente na kung saan ang kanila sanang hangarin ay magpatulong po sa inyong lingkod, magpa-assist, magpaalalay kung paano patituluhan yung kanilang mga biniling lupa na gamit lamang ay tax declaration, walang titulo. Ano po? Pero yun nga lang po, isang malungkot na pangyayari na lahat po ng kinausap ko na kliyente, lahat po sila nagkaroon ng pagkukulang sa tamang pagsisiguro ng isang tax declaration. Kaya nga po naisip ko na dahil doon, gagawa ako ng isang paliwanag na mas detalyado para po hindi na maulit, hindi na matulad sa mga nakaraang kong kliyente na mali sa pagbili ng lupa na gamit ang tax declaration. Ano-ano po ba yung mga halimbawa ng mga pagkukulang o pagkakamali ng aking mga kliyente gaya po ng aking nabanggit? Ano po? Isa-isahin ko lang po para magkaroon po kayo ng idea. Ano po? Meron po akong isang kliyente na kung saan yung buyer po ay isang nakatira sa ibang bansa, sa US. Ano po? Ngayon, bumili po siya ng lupa at ang pagbili niya ng lupa ay ipinagkatiwala niya sa kanyang pamangkin at sa ahente ng lupa. Ano po? Sa madaling salita, dahil interesado si buyer, binayaran 2.4 hektarya, binili ng 1.4 hektarya. Ano po? At ang nangyari po, pagkabili, itong si seller, sa umpisa pa lang po kasi ng transaksyon, sinabi ng seller na yung kanilang lupa ay maganda dahil walang titulo. Kapag nabili daw ay ready for titling. At dahil ito namang pamangkin ni buyer ay walang sapat na kaalaman pagdating sa pagsisiguro ng isang tax declaration, ay kinumbinsi ang kanyang kamag-anak sa ibang bansa na mabayaran na agad. Ang isa pang dahilan ay sabi, maraming buyer. So sa madaling salita po, binili nila, binayaran nila, at itong ahente ng lupa nung mabayaran agad-agad, sinabihan si buyer na magbayad agad ng capital gain tax o magbayad agad sa BIR. At ipinakita pa sa akin ng resibo, halagang 140,000 ang ibinayad. Pero ang tanong, tama kaya yung naging proseso? Ano kaya yung pagkukulang sa ginawa nilang transaksyon? Ito po ang nangyari. Ano po? Nung ako po ay napanood nila sa aking channel, gumawa sila ng paraan para ako makausap ng personal. At atin pong pinagbigyan. Dala ang kanilang dokumento. Kami po ay nag-meeting, nag-usap. At yun nga po, gaya na nabanggit nila, gusto nila magpatulong na mapatituluhan ang kanilang lupa. Kaya lang po, eto na. Noong aking mahawakan at mabasa ang kanilang tax declaration, nagulat sila sa aking sinabi.
Dahil bagamat ang tax declaration ay walang nakalagay na title number, may ibang paraan kasi para malaman mo ang isang tax declaration kung may titulo o wala. At yun po ang nakita ko. Sinabi ko doon sa pamangkin ni buyer, sabi ko, ang nabili niyong lupa, alam niyo ba na merong mother title? Nagulat. Ngayon, para lalo pong maintindihan niya yung paliwanag ko, sinamahan ko yung pamangkin ni buyer sa assessor office kung saan nasasakop yung binili nilang lupa. At doon ako ang nagtanong sa assessor dahil alam ko yung pamangkin ng buyer ay walang sapat na kaalaman sa pagtatanong, kaya ako mismo ang nagtanong. At narinig nila po ang payo ng assessor office na ang kanila nga pong nabiling lupa ay talagang may titulo. Kaya iyan po ang isang masaklap na pangyayari sa part ng isang buyer kapag walang maayos na kaalaman at agad-agad nagbabayad. Sayang. Ano po? Alin pa po ang isa pa pong kliyente ko na nakaranas ng maling pamamaraan ng pagbili ng lupa. Ito naman pong isang kliyente kong nakausap ay nakabili ng isang lupa na may sukat na kulang-kulang 5 hektarya. At ang 5 hektarya po, maganda ang lugar dahil narating ko na po personal ko pong pinasyalan yung area. Kasi nga po, at gaya nga po ng paliwanag ko itong sa aking pangalawang kliyente na aking nakausap, na kung saan bumili po ng lupa na may sukat kulang-kulang 5 hektarya. At gaya nga po ng nasabi ko, napuntahan ko po personal yung area. Yan po ay tabing dagat, talaga namang magandang lugar, magandang tanawin. Siguro isa yun sa dahilan kung bakit hindi nagdalawang isip yung aking kliyente na bayaran niya agad yung lupa sa kabila ng kakulangan ng mga dokumentong nagpapatunay na ang ipinresenta sa kanyang dokumento ay maayos o tama. Ang sukat po ay kulang-kulang 5 hektarya. Basta lampas kulang-kulang pong 5 hektarya nabili ng 2.5 million. Pinili po yan ng cash. Ngayon, nung ako po ay personal na kinausap ng aking kliyente, ang ginawa ko po, ako po mismo ang pumunta sa area. Tiningnan ko at tapos pinuntahan ko rin po yung assessor office na nakakasakop dun sa lugar. Doon kumuha ako ng mga bagong dokumento. Ang masaklap po ay bagamat ang tax declaration ay malinis, kung titingnan malinis, walang title number, at walang ibang palatandaan na mayroong titulo. Kaya lang, ang naging problema ay ito. Yung pong kanyang nabiling lupa na kulang-kulang 5 hektarya ay isa palang portion ng isang napakalaking lupa na kung saan wala pa namang ginawang approved plan survey. Pero nagawa ng tax declaration. Kaya, nung aking sinimulang i-research, ikuha ng dokumento sa DENR, Penro, doon ko napag-alaman, doon ko na siguro na talagang yung lupa ay nasa kabuuan pang sukat. Kung ang lupa niya kulang-kulang 5 hektarya, akala niya, bagamat yun ang nakalagay sa tax declaration ay yun ang opisyal na sukat, mali po Ang nangyari, ang naging resulta ng DNR, siya po ay nakapaloob sa 100 hektarya. O pagka ganyan maraming proseso po ang dapat gawin, maraming dokumento ang dapat siguraduhin. Bagamat lahat po, tandaan po ninyo, lahat po ng problema o suliranin sa lupa, lahat po yan may solusyon. May tama lang pamamaraan, may tamang proseso, may tamang dokumento. Kaya nga po ang inyong lingkod, yan po ang dahilan kung bakit patuloy po akong gumagawa ng ganitong uri ng mga video para makatulong, makapagbigay gabay sa lahat ng mga bumibili o bago bumili ng lupa. Ano pa po ang isang kliyente ko na sabi ko nga maisishare ko sa inyo. Ito po ang kagandahan. Ito pong aking isang kliyente. Nung minsang nakipagkita sa akin ng personal, ang buong akala ko po ay magpapatulong sa kanilang lupa. Ang nasa isip ko, baka may manang lupa na
kalakihan, tapos gusto patituluhan, kaya nakipag-usap sa akin ng personal. Pero ang good news po ay ito. Ito po, mabuti po na agapan po. Itong isa kong kliyenteng ito, ang dahilan pala ng pakikipagkita niya sa akin ay sa dahilang meron po pala silang planong bilhin lupa, 10 hektarya. Ngayon, ang gamit po ng seller ay tax declaration lang. Kaya nga nung aking mabasa, nung ipinresenta sa akin ang dokumento, mabutit hindi sila nagaya o nahalin tulad dun sa naunang mga kliyente na agad-agad nagbayad Mabuti po itong pangatlo kong kliyente, humingi muna ng advice, ng payo o ng konting idea sa inyong lingkod. Kaya nga po nung aking mabasa ang dokumento, nakita ko na sabi ko, ang lupang binibili nyong 10 hektarya ay mula sa hindi natin alam kung gaano kalawak na lupa. Yan po ang bibigyan ko ng linaw sa pagkakataong ito. Iisa-isahin ko po sa inyong ipaliwanag para mas lalo nyo pong maunawaan. Pero bago ko po simulan, nais ko muna pong ipaalam sa lahat ng aking viewer, kung kayo po ay nagpaplanong bumili ng lupa, lalong-lalo na yung mga nakakapanood sa akin na taga-ibang bansa, kung kayo po ay walang kamag-anak na sapat na kaalaman pagdating sa pagsisiguro ng lupa, at kayo naman bilang buyer ay interesado o desidido, maaari po akong makatulong sa inyo sa paanong paraan, bago nyo bilhin, bago nyo bayaran, pagtulungan po nating siguraduhin na magiging tama yung inyong transaksyon, yung inyong bilihan. At nang sa ganun, maiwasan nyo po yung mga pangyayari gaya sa mga nakaraang kong kliyente. At ganun din po sa lahat ng mga may manang lupa o may mga nabiling lupa. At kung ang lugar nyo po ay nasa Calabarzon lamang at kailangan nyo ng approved land survey, kailangan nyo ng maayos at mapagkakatiwalaang surveyor para sa pagkakaroon nyo ng inyong approved land survey. Maaari ko po kayong tulungan. Huwag po kayong magdalawang isip na mag-message sa akin at sisiguraduhin ko po sa inyo na yung aking mga ibibigay o re-recommenda na mga surveyor o surveyor talaga namang may maayos na resulta. At ganun din sa mga legal documents. Ang inyo pong lingkod sa ngayon ay may mga ilang law office na katay-up, mga kausap na kung saan maaari po nating ipagawa yung inyong mga pangangailangang legal na dokumento. So ayan po ha. Sana malinaw po yan yung aking paalala sa lahat. Kung napapanood nyo po ang video nito, sana po wag nyong kalimutan na bago kayo pumasok sa isang transaksyon na hindi nyo sigurado, ay hindi po masama na humingi muna ng dagdag kaalaman sa mas nakakaalam. Ngayon po, sisimulan ko na po sa inyong ibahagi. Gaya ng sinabi ko sa unang bahagi ng aking video, ituturo ko sa inyo o isi-share ko sa inyo yung mga pamamaraan ng pagsisiguro ng isang tax declaration. Pagsisiguro na ang bibilihin yung lupa ay maayos, walang sakit ng ulo. Narito po ang halimbawa ng isang tax declaration. Una, kung sakali po na may lumapit muna sa inyong mga buyer, halimbawa, may nag-aalok sa inyo, magbebenta ng lupa. Ngayon, siguraduhin niyo po na yung ibibigay sa inyong dokumento dapat ay mga bago. Bagong tax declaration, bagong resibo ng bayad sa buwis. Kasi ang isa pong lupang ipinagbibili, kung totoong sila ang may-ari,
hindi po yan magdadalawang isip nagbigay ng bagong dokumento. Maging yan man ay mana nila sa kanila pang lolo o lola, o mana sa kanilang magulang, o sila mismo ang nakapangalan sa tax declaration. Ano po? Palagi pong dapat na siguraduhin nyo na bawat dokumentong ipipresenta sa inyo ay bago. Ngayon, paano po ba kilatisin ang isang maayos na tax declaration? Ito po ang halimbawa ng tax declaration. Alam po kasi, ang pattern ng isang tax declaration, may iba-iba pong klase. Ano po? Depende sa assessor office o depende sa mga probinsya na inyong na nakakasakop sa inyong bibiling lupa. Ano po? Gaya po nito. Ayan. Kung mapapansin nyo po, dito po sa tax declaration, ito pong itinuturo ko, dito po madalas nakalagay kung ang isang lupang ibinebenta ay titulado, dito po nakalagay, ano po, yung kanyang title number. Dahil nga po ang pinag-uusapan natin ay tax declaration na walang titulo, kaya talagang wala kayong mapapansing numero o title number. Ibig sabihin malinis, ano po. Pero tandaan nyo po, isang paraan ng pag-iingat sa pagbili ng lupa gamit ang tax declaration ay dito sa kaliwang bahagi na kung saan mapapansin po ninyo mayroong tinatawag na survey number. Kung ganito po ang uri ng tax declaration na gagamitin ng inyong seller, survey number, okay po yan. Lot number, okay po yan. Kapag kaganyan, maayos po yan, ha? Ito po, tulad nito, ha? May lot number. Ano po? Tapos, merong sukat na 1.8 hektarya. Kulang-kulang 2 hektarya. Ano po? Ngayon, kapag ang isang tax declaration po, doon sa lot number, merong nakasulat na part o portion. Madalas po, hindi buong word. Ano po? Portion. Pero ang nilalagay lang madalas dyan is P-O-R-T, port, portion. Yung iba naman, part. Ano po? Dito po, ha? Pagka ganyan pong uri ng tax declaration, ang ibig sabihin po, yung ibinebenta sa inyong lupa ay mula sa malaking area. Sa malaking area, ha? Ngayon, ganito po, pagka ganyang proseso, huwag nyo muna agad-agad pagdesisyon ng bilhin. Bakit? Kasi hindi nyo alam kung yung portion na pinanggalingan o yung part na pinanggalingan ng inyong bibiling lupa, hindi nyo sigurado kung may titulo. Kasi wala naman nakalagay eh. Hindi porke walang nakalagay na title number ay walang titulo. Pag portion. Tandaan nyo po ha, pag portion. Madalas po kasi sa assessor office, kapag may part o portion, hindi nilalagay yung title number. Pero sa haba ng pagsisiguro, pag-research, doon lalabas. Makikita nyo, meron palang titulo, meron palang mother title. Ang tanong, paano kayo makakasecure ng kopya o copy ng mother title? Kung yung nagbebenta nga ng lupa, hindi nila alam na may titulo yung lupang binebenta nila. Ang alam lang nila ay walang titulo. Kaya nga tax declaration. Sasabihin nila tax declaration maganda kasi ready for titling. Pero yung pala may nakalagay portion or part. Yan po yan. Ganyan po yan ha. Kaya sa pagbili po ng lupa, na tax declaration ng gamit, dapat po maging maingat. Maging mapanuri. Ngayon, ano po ba ang isang paraan para magkaroon ng linaw, magkaroon ng maayos na kalaman kung ang isang tax declaration ay talagang good o walang problema? Kaya po ng mga paliwanag ko sa aking mga nagdaang video, sa mga nakaraang video, ano po? Sabi ko po sa inyo, ikuha nyo ng lot status certificate. Ayan, ano po? Ngayon,
Sino ba talaga ang dapat kumuha ng lot status certificate? Si buyer ba o si seller? Kung sa ganang aking paniniwala, kung sa ganang akin na desisyon, kung ako ang pagbebentahan ng lupang tax declaration, isa sa dapat na requirement na i-provide ni seller ay lot status certificate at A&D certificate. Bakit? Bakit sila po ang kailangan dapat mag-provide, hindi ako? Kasi ganito po, papaano kung akong buyer ang mag-provide? Pwede naman. Kaya lang syempre, pag ako ang mag-aasikaso, gagastos po tayo, gugugol tayo ng oras at panahon. Ang tanong, papaano kung ang maging resulta ng lot status certificate ay may titulo na pala, may nauna nang nakapagtitulo? E di, sayang po yung pagod. Sayang ang pagod ni buyer. Kaya dapat ugaliin nyo po na si seller ang bahalang mag-provide. Kung hindi niya alam kung ano yun, yung mga dapat i-provide, kayo na po mismong nakapanood ng aking video. Kayo na po ang magpaliwanag sa kanya kung ano yung dapat niyang kunin. Kasi maging anuman ang maging resulta nung kanyang kukunin, at least hindi kayo ang napagod. Hindi kayo ang napasubo. Ano po? Ngayon, kung halimbawa naman, talagang sa pagkuha niya ng dokumento at ang lumabas na resulta ay maganda, maayos, walang problema at malinis, o di nasa sa inyo na po ang desisyon. Papagdidesisyonan nyo na kung kailangan nyo ng bayaran o bilhin. Ano po? O, ganyan po yan. O, ngayon po, ito po yung halimbawa, kung kanina po ipinakita ko sa inyo, ipinaliwanag ko yung tax declaration, ito po yun, yung tax declaration. Gaya na nabanggit ko, dapat ikuha ng lot status certificate. Ano ba ang itsura ng lot status certificate? Ano ba ang kahalagahan ng nasabing dokumento? Ito po yun. Kaya po nitong aking isang kliyente na kung saan inaasikaso ko po sa ngayon, sa kasalukuyan, inaayos ko po. Gustong patituluhan yung nasabing 1.8 hektarya. Kaya lang, hindi nila bukod akalain na sa pag-aasikaso ko, pag-aayos ko, pagsisiguro ko ng kanilang dokumento, ang naging resulta po ng kanilang lot status certificate base po sa record ng DENR, ang nasabing tax declaration ng aking kliyente ay may titulo na. Napatituluhan na noong 2003. August 2003. Ganyan po yan. Ngayon, at least, bagamat nagkaroon ng ganitong resulta, nagkaroon naman ng idea yung aking kliyente na yung palang kanilang lupang gustong patitulan ay may titulo na. Kaya lang, hindi nila alam. Kasi ito pong pinapaliwanag ko sa inyong halimbawa ng tax declaration, ito po ay mana sa kanilang magulang. Ngayon, sa tagal ng panahon, ngayon po ay napagpasyahan nila na asikaso sa inyong lingkod para mapatituluhan. Kaya lang nga po, gaya ng aking paliwanag, base sa naging resulta ng tax declaration, ay nang base na sa resulta na naging lot status certificate, yung pong mana nilang lupa ay may titulo na pala. Napatituluhan na pala ng kanilang magulang, ng kanilang ama, noong 2003. Yan po ang kahalagahan ng pagbuha o pag-request ng lot status certificate. Kung halimbawa, yung bibilihin yung lupa na gamit tax declaration at ang maging resulta walang titulo, wala pang nag-apply, hindi pa na-applyan, yan po, pwede nyo na pong ituloy. Okay na po yan. Ibig sabihin, pwede nyo bilhin. Kasi kapag kumuha po kayo ng tax declaration, kasabay po ng result yung A&D.
Madalas naman sa AND, kapag nagbigay ng lot status, madalas ang naging resulta, ano rin siya, alienable and disposable, meaning hindi siya nasasakop ng mga public land o public area. Ano po? O ngayon po, ang isa pa pong gusto kong bigyang linaw na paliwanag sa lahat. Kasi base po sa mga nababasa kong tanong sa isang social media platform, ang isang katanungan na madalas ay paano daw ba malalaman kung ang isang lupang ipinagbibili gamit ang tax declaration, walang titulo? Paano daw ba malalaman kung tama lang yung presyong ibinigay ni seller kay buyer? Yan, magandang tanong po yan. Madalas, ang sagot ng iba ay ikuha daw ng zonal value sa BIR. Ano po? Tama rin po yan. Kaya lang po, tandaan niyo po ha, base po sa mga eksperyensya, base sa mga pangyayari, madalas po hindi nasusunod ang zonal value pagdating sa bilihan ng lupa. Madalas, kapag ang isang lupang ipinagbibili nasa magandang lugar, magandang area, tabing highway o kalsada, madalas po malayo yung presyo doon sa dapat na ipresyo galing sa zonal value. Pagka ganyan pong uri ng sitwasyon, saan po ba dapat makakuha ng tamang gabay, tamang presyo? Ano? Bagamat hindi man sabihin natin ha, bagamat hindi man sakto doon sa presyong ibibigay sa inyo, at least magkaka-idea kayo. Ano po? Tandaan niyo po, kapag ang isang lupang ipinagbibili sa inyo, hindi kayo sigurado sa presyo, maaari po kayong humingi ng tulong, humingi ng gabay, humingi ng advice. Saan? Sa assessor office. Ayan. Yan po, maaari nyong itanong kung magkano yung tinatawag na running price doon sa barangay o area na nakakasakop doon sa ibinebenta sa inyong lupa. Ganyan po yan. Ano po? Kaya yan po ha, malinaw po yan. At ngayon po ha, ngayong tapos ko nang ipaliwanag sa inyo pagdating sa presyo. Ngayon naman po, ipaliliwanag ko naman yung tamang sagot sa katanungan. Madalas po kasi sa mga tanong na nababasa ko, kapag ang isang tax declaration gustong patitulungan, ang sagot agad-agad, ipa-survey, ipa-approve lang survey. Ngayon ang tanong, tama po ba na ang isang lupang gamit ay tax declaration walang titulo? Tama ba na para mapagawa ng titulo, kailangan ba talaga ng isang approved land survey? Ang sagot po, simple lang, hindi. Tandaan niyo po ha, kapag kayo po ay may manang lupa o may nabiling lupa na gamit tax declaration, walang titulo, at ang nabili yung lupa o namanan yung lupa ay buo yung area, halimbawa 3 hektarya, 4 na hektarya, hindi nyo na po yan kailangan na ipa-approve lang survey. Bakit? Kasi nga po, kung matatandaan nyo ang paliwanag ko, gaya ng sinabi ko, ikukuha nyo ng lot status certificate. Once na makuha nyo ang lot status certificate, makikita nyo na po dyan yung sukat. At kung ano man pong sukat ang nariyan sa lot status, yan na po ang opisyal. Kaya bakit pa sasabihin kailangan nyo ng approved land survey? Approve na po yan. Opisyal na po yan. Ano po? Kaya tandaan po ninyo, itong aking advice sa inyo na huwag kayong agad-agad maniniwala. Kapag may nagpayo sa inyo, maging surveyor o hindi, na kailangan nyong magpa-survey, approve plan survey, magdalawang isip po kayo. Kasi minsan po hindi maiiwasan
Ewan ko kung bakit nangyayari. May mga surveyor na hindi ibinibigay yung tamang gabay sa kliyente. Marami na po akong karanasan na ganyan. Marami na po akong kliyenteng nakausap na ganyan. Nakabili ng lupa gamit ang tax declaration, buong binili. 6,000 square meter lang. Ngayon, nung nagpa-relocate survey, in-advise ng surveyor, kailangan pa daw ng approved plan survey. Hahatiin yung area, papa-aprobahan. Ang tanong, kailangan ba yun? Hindi. Kailangan po yun kung kalahati lang ng 6,000 square meter ang nabili. Gaya nga ng nasabi ko, buo. Kaya hindi kailangan. Ano po? Sana ito pong aking paliwanag ay malinaw sa lahat. At sana po itong aking video ito malaking tulong sa inyo na huwag kayong magkamali. Huwag masayang yung inyong pinaghirapang pangbayad sa inyong bibiling mga lupa. Ano po? So, paano po? Muli po, sana ang video kong ito ay nakatulong sa inyo bago kayo makapag-desisyon sa mga bibili niyong lupa. Sana maging gabay niyo po ito. Ano po? At muli po, sa lahat ng nag-subscribe, maraming salamat po sa inyo. At sa mga hindi pa nakasubscribe, sana po mag-subscribe na rin po kayo. Ano po? Muli po, sa susunod pong muli, magkita-kita tayo. At ang susunod ko pong topic na ibabahagi sa inyo ay yung mga tamang pamamaraan ng pag-transfer ng titulo ng lupa. Ano po? Titled lot. Ano po? Mga binili o namana, may titulo, tapos gusto nang i-transfer. Yan po ang ipapaliwanag ko sa inyo. Bibigyan ko po kayo ng maayos na gabay, maayos na direksyon kung anong mga dokumento at kung papaanong proseso. Ano po? At hindi lang po yan. Ibabahagi ko rin po sa inyo sa aking mga susunod na video ang tungkol sa tamang pamamaraan ng pag-aayos ng lupa, lalong-lalo na doon sa mga may minanang lupa na may titulo pero American title at Spanish title. Ipapaliwanag ko po sa inyo kung ano yung dapat yung gawin kapag ganyan po ang inyong hawak na dokumento. Ano po? So muli po, sana patuloy lang po kayong mag-antabay sa aking mga susunod na mga video at maraming salamat po sa lahat at magandang araw po sa inyo. Bye-bye!